Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, April 10, 2026, Biyernes. Ako po si Conrad Banal. Mga kasama natin, baka wala pa masahe. Walang pamasahe. Nako, Diyos ko. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA Afford the Box. Good morning sa inyong lahat. Okay, eto po. Sariwa-sariwa, kahapon lang sinabi to ng Presidente. Tatlong measures po daw dahil sa taas ng presyo ng fuel. Ang malaking problema natin, yung fuel cost. Tatlong measures po. Number 1, basta public utility vehicles, pampasahero. Wala exception. Siguro to magmula tricycle hanggang provincial buses. 10 pesos per liter discount. Okay, 10 pesos per liter discount. Yan. Number 2, magbibigay daw po ng, ano kaya ito, tawag dito? Ayuda. Pero by measure 40 to 100 pesos. 40 pesos to 100 pesos bawat kilometro na babiyahihin ng PUV, Public Utility Vehicle. 40 to 100 pesos. Okay? Yan po ay karagdagan nakita ng mga driver at operator on top of the pasahe. Yung pasahe ng mga mananakay, bawat kilometro may dagdag na 40 to 100 regardless of number of passengers. Kahit isa lang ang pasahero mo, wala kang pasahero, puno ang jeep mo, whatever, meron kang dagdag na 40 pesos to 100 pesos per kilometer. Okay? Pero gagawin lang po yan yung hindi rush hour.
Off-peak hours. Yan. Ngayon, yung mga mananakay, winner, para sa inyo to. Meron kayong 20% discount. Magkano po masahe mo? 10 piso? 7? 13. So, minus 2 pesos, yung 3 minus 60. Tama ba yun? 62 pesos. Minus 260 ka. Bali 10, 40 ka na lang sa 13 pesos. 20% discount daw sa customer. Yan tatlo na yan. Ngayon. Napakaganda po. Yan po ang, yan daw po ang rekomendasyon ng komite. Ang tawag doon sa komite, a Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ayan. Ito lamang ang tanong ko eh. Napakagandang plano. Paano kaya ipapatupad yan? Bener, meron ka bang paano ipatutupad? April 15 na po yan, 5 days. Ano ngayon? Gis. Bukas, 11, 12. 13, 14, 15 Miyerkules next year. Next week. Next year. Hindi naman ganun kabagal ang gobyerno natin. Kayo, bakit nyo sinasabi? Next week. Miyerkules next week, gagawin na raw po yan. Yan ang announcement ng presidente sa kanyang Facebook page. Na-post niya po yan. So, starting April 13. Ang iniintindi ko dito, halimbawa, yung 10 pesos per liter discount sa lahat ng public utility vehicles. Okay? Along major roads muna raw magsisimula sa Metro Manila. Okay? Commonwealth Avenue muna sa Quezon City. Yan, Commonwealth. Alam kaya, ang mag-i-implement daw po nito, ang Department of Energy. Pare, 10 pesos discount, public utility vehicles, ang sa bawat load nila, per liter, 10 pesos. Ang DOE. Okay. Suggestion yan? Good morning. Gagawin na sa April 15. Good morning. Good morning. DOE ang gagawa. Magsisimula daw yan sa Quezon City, Commonwealth. So ano to? 10 pesos discount. Mayroon silang listahan. Wala. Di pa alam. LTFRB 5 yan. days na yan. Hindi, ano yan DOE. Oo nga, pero Public LTFRB Utility. ang maglilista ng kung sino yung mga jeep na yan. Kasi Ngayon, ano ang mechanism nito? Anong mechanism yan? Paano yung discount na yun, babayaran ng gobyerno sa gasoline station? Dapat ganon. Kung saan-saan ba or there are designated gasoline stations? Ang overseer nito, Department of Energy. Kaya nga, Para daw masiguro na yung subsidy ay talaga mapupunta sa mga public utility vehicles. yes. Paano, yun na Paano kayo. yung- The mechanism is what is... Ilan daan very pong important. gasoline stations. Lahat yan masusupervise ng DOE para masiguro. Kasi mag-claim yan later on ng 10 pesos discount sa kanino? DOE? Hindi pa alam ano mechanism eh. They'll put up the mechanism. Okay, we'll wait. Alam mo, the devil is in the details. That always in the Okay, details. paano po masisiguro yan na walang kumbaga parang maging flood control to? Hindi naman siguro. It is Ghost one of the most... Ghost public utility vehicles. There are two things that can happen na medyo makakapag-mitigate dun sa Sa dayaan. Number one, designated yung mga gasoline stations. Meaning, Kung saan kayo. Para ilan lang ang imo-monitor. lahat ng Petron na ganito, yan, something like that. Oo. Dito lang kayo. Ito lang ang aming kakausapin. Hindi kahit sino. Hindi kahit sino. Number Pwede one. yan. Number one. Wala pang sinasabi ang DOE. Number two, yung listahan ng mga those who can avail, the eligible availers. Siguro, basta mukhang public utility vehicle ka, pwede ka. Hindi. Hindi pwede yun. Yun nga ang problema eh. Okay, sabihin mo pare, may designated na fuel Yes. station. Stations. Yung fuel station na yun, pwede niyang ilista kahit yung kotse nung kanyang biyanan. Precisely.
Yung, kahit baka away niya yung biyanan niya. Di ba? Paano malalaman ng gobyerno na lahat ng binigyan ng discount ay public utility vehicles? There must be a mechanism for May that. audit Wala. process pati yan. Nako po. Kaya nga, Ang DOE pa gagawa nito? hindi DOE na yan. DOE daw ang assign Hindi. dito eh. Sila ang magbibigay ng mechanics. They will oversee the rollout Yes, the rollout. to ensure the subsidy reaches the intended beneficiary and is not abused. Ibig sabihin, naisip na ng gobyerno na open to abuse to. So dalawa na subsidy for purposes of public utility vehicles. Number one, yung tungkol sa yung mga cash out. Para sa mga tapos na drivers. yun eh. Kaya nga, that's Tapos one na subsidy. yun, yung ayuda po na 5,000, tapos na yan. That's one subsidy. And that So, is, kumbaga, ubus na yan. that needs to be audited, yung subsidy na yon. Kasi ang daming mga nagrereklamo rin. Ayan. Para maintindihan natin kung ano na, so that the system can really work. Ayan. Yun ang workout natin. Number one. Number two, itong subsidy na ito, para naman Sa sa gaso mga... naman to. Gaso. Ayan. Eto pa, pangalawa. Yan pong contracting program. 40 to 100 pesos bawat kilometro in addition to the pamasahe. Okay? What do they mean by Ikaw, nagpapasada ka. Okay. Off hours, ibig sabihin hindi na rush hour. Nagpapasada ka, bawat kilometro na takbuhin mo, meron ka subsidy na 40 pesos hanggang 100 piso. Whether or not may laman ka. Yung mga pasahero kasi, magbabayad pa ng pasahe at ikaw naman tatanggap ka sa gobyerno ng 40 to 100 per kilometers. Ang magpa-implement naman nito, ang pinakamamahal ni Winner, na DOTR. Paano gagawin yan, pare? Paano mo ma-measure na ilang kilometro ang tinakbo nito? Sino nag-iisip ng mga ganito? Palagay ko, DOTR to eh. Dahil Wala. sila mag-i-implement. Walang eh. ibig sabihin eh. Wala ibig sabihin. Pare, I don't know Why don't you just give in to the price, to the rate increase? Rate increase ka na lang. Pamasahe. Ayun na nga. Di ba mayroong petition ng mga jeepney. Mag-rate increase. Mag-rate increase. Bakit hindi mo na lang ibigay kaysa yung ganyan? Mag-measure ka? So stupid to proposal yan. na to. Hindi, ito daw po, para doon sa mga buses and jeepneys na nasa ruta ng mga, yung papunta ng train stations. Kalokohan niya. Bigay mo na lang yung rate increase. Di ba? Masyado complicated to. Kasi paano mo i-implement yan? Paano mong Every i-monitor? kilometer, 40 pesos. Ibig mo sabihin, hindi bright yung proposal ng Wala. DOTR? Kalokohan niya. Bright na bright sa akin to Ganun ba? Bright na bright saka stupid. Meron pa sila, 15 million passengers expected to benefit. Ngayon po, merong 20% discount sa pamasahe. Ibigay mo Para na. sa commuters. Ayan. The best. The best. Paano kaya ito? Papare, lalo ata lumala ang problema natin. Yung gastos pa lang para ma-monitor to. Mag-administer. To administer this this measures. package. Ang hirap po niyan. Okay? Yung 20% discount, madali yun eh. Pagsakay mo, less 20%. Less 20, imbes na sabihin 20% discount, lahat ng pamasahe, bawas ng 20%. So, tapos na yan. Wala nang... Walang away. Walang away nang yun. question. Lahat ng pamasahe, bawas ng 20% mula ngayon. Paano babawiin yan? Meron kayong... Subsidy. 40 to 100. Yung 40 to 100, di ko pa naintindihan. Wala yun. Bakit to 40 to 100 per Hindi kilo? 50. Hindi, tsaka bakit ang may range? Ibig mo sabihin, magkaibang gasolina ginagamit ng mga sasakyan, bawat kilometro, at 40 pesos to 100 Hindi pesos. ko maintindihan yan. Kanino bang ideya to? Bener! Ideya mo ata to eh. Ikaw naman eh. Ang tawag po dyan, service contracting eh. Oo. Wala pa pong malinaw dito paano i-implement. At saka yung service contracting, that means you are contracting with the specific entities.
So, sino itong mga ito? And Yan nga yung mga what is jeep their- and operators. Ano, magpapalista muna? Magpapalista ka. April 15, ha? Eligibility yan. Eligibility. Sa Miyerkules na po yan next year. Next week. Next week. Hindi ganun kabagal ang gobyerno. Next year pa. Next week na. April. Ewan ko, ha? Ang hirap nito, pare. Yung mga ganyan. Maganda yung plano. Pagdating sa implementasyon, Hindi naku po, Una- napakadugo. Unang- Madugo yan, pare. I have to question yung magandang plano. Hindi rin. Hindi. No way. Ganda ng plano eh. Wala. Hindi. Wala. Wala. Aeroplano to. Ano na lang, simplify everything. the simpler, the better. The Kasi better. in terms of wala ka ng administrative cost, gaano, Baka umagal naman yung mga customer pag nag-increase, yung mga passengers, Hindi. yung mga mananakay, pag nag-increase na lamang ng fare. Okay? Hindi. Yung sinasabi natin na mag-rate increase para mawala lahat yung mga kunya-kunyari mga subsidy, and then you give it to the commuters. Yun ang workout. Na dole out. Sa commuters mo na i-workout yan. Para Or something. masyado complicated yung Masyado plano. complicated yung plano eh. Aha. The simple. Alam mo ang ating experience paring Conrad. Parang ano to eh. Mas komplikado, mas mabuti doon sa mag-administrate. Ay! Ikaw naman. Yung kupit? Oh, ay! Matindihan. Ikaw naman. Ito nga hindi pa alam. Yung mga pinagbibigay na ayuda, Wala eh. kung nakarating nga ba, ang dami nagrireklamo. Oo. Kamukha nito. Ang DOLE po, merong cash for work plan din. Yan yung tupad. Lahat-lahat na lang meron silang. Tupad to. Oo. Ibibigay daw po to sa mga namamasada. Okay? Bakit? Sa mga namamasada raw, 5,000 fuel subsidy. Meron na kayong fuel subsidy. Yan na yung sinasabi natin na pupunta kayo sa isang gasolinahan at meron kayong ganito. Yun na yun eh. Hindi, DOE yun eh. Ay di iba naman to. DOLE, kanya-kanyang racket lang yan. Ikaw naman eh. Okay. Ang Cash for Work program daw po, ang mag-i-implement ay DOLE. Pero kailangan nila ng tulong galing sa LTFRB para malaman daw po yung mga ruta na mataas ang volume Thank ng you. mananakay. Thank you. Alam niya. Hindi po alam ng LTFRB yan, Dole. Oo. Nananaginip kayo. Kung sa tingin nyo, yung datos na yan o data na yan, maibibigay sa inyo ng LTFRB. Good luck na lang. Ganun ba? Kung saan malakas ang... At saka, tayo. Hoy! Dumating ang ating... Ito na! Ito na! ang ating fried, ang pambato Ito ng na. Biyernes natin, si Congressman Nakaano Mark na? Santos. Ha? Nagtitipid. Nagmotor na. Nagtitipid na. Oo, nagmotor na. Ikaw, lahat tayo nagtitipid eh. Ang ito, hindi naman pwede maglakad si Congressman dahil galing ng Paranaque. Ang layo Las nito. Piñas Las eh. Piñas to eh. Las Piñas, oo. Pag Eh naglakad- baka sa Makalawa pa siya makarating dito. Pag naglakad dyan. Pag naglakad siya. Kaya nagmomotor na Oo, lang. nagmotor. Good morning, Mark. Good morning, Congressman. Good morning, magandang umaga po Oh. sa ating Eh, mga televiewers. So, Yeah. Pinag-uusapan namin yung mga proposed package of for April Measures 15. daw. Measures. measures. Tama. Ano pa lang to sa public transport pa lang. Yes, Ang pinag-uusapan. Wala pa yung measure sa pagkain. Wala pa. Wala pa yung... Sa agri. Wala. sa Wala pa. agri. Wala Wala, pa pa yan. yan. Oo. Wala pa sa utilities. Wala yan. Utilities. Wala power. Power. Power, wala pa. Ito mahigit isang buwan na po itong krisis. Nakaisip din ng DOTR at Department of Energy ng kagulat-gulat na mga fantastic, outlandish, out of this world measures. At saka- na napakahirap po i-implement. At saka, tamang-tama yan, April 15 kasi Hindi naman April Fool's Day. Hindi. April April 10, tapos na yun eh. Tapos na, di ba, pare? Oh, April Fool's Day. Tama-tama yung April 15, pa ni Conrad, Mark, sapagkat yan ang time para sa pagpa-file ng income tax. Ayun. Ngayon,
Ang BIR, I hope the BIR will come out with yung listing ng mga exemptions para sa file ng income tax. Alam mo kung bakit? It will help Kasi ang dami nagsasabi ngayon, hindi, ganito, ganyan, etc. Magbaba. Hindi Ang dami ng exemptions yan, ha? Pag pag ang sweldo mo or ang kita mo ay ganito lamang, hindi ka magpo-file. Maraming ganon. Work out din na natin yan dapat. Para hindi nagagamit itong tungkol sa filing ng income tax laban sa administrasyon kasi ginagamit Aha. Pwede. Oo. Pwede. April 15. April 15. Eto pa, dahil daw doon sa truce, baka mag-rollback ng diesel. Alam mo magkano? 3 piso. 3 piso. Almost 100%. Ang laki na ng binagsak ng oil price. 3 piso. World market, World market. Bumagsak Yan daw na. po ang sabi ng unnamed sources. Ayan. Sources. Okay. Mamaya hingan natin pa rin, Conrad. Si Kong Mark, si Mark. Kasi Tungkol may doon nangyari sa nangyari House. doon Sa joint hearing nila. Ayan. Yes. Hindi ngayon na. Ngayon na. Kasi ang sinasabi po, yan daw, posibleng kartel, collusion. Si Balisacan, ang sinabi, Ang sinabi po ni Balisacan, actually, they are actually a cartel. Acting like a cartel, hindi na. Cartel talaga sinabi. They are actually a cartel. cartel. Sabi ni Balisacan. Yung mga member ng House, totoo ba to? Nagsiayuda, Tino, Kimbo. Si Tino may computation pa. Well attended daw yung Yes, I was mahigit, there. Nandun naman tayo. mahigit kalahati. Ano ba nangyari? During that doon? hearing, tama kasi kung Tonji Tino, siyang unang nagtanong siyang unang nagtanong doon. But anyway, the congressional hearing was just a presentation. Presentation. Because we're preparing for the Bayanihan 3. Siguro kung baka kailangan na mag-supplemental budget ang Congress. Ayan, alam ni Kong John at Supplemental. Kuya Conrad, supplemental budget. But syempre, maraming tanong. Maraming tanong yan. Maraming tanong, So, this coming Monday, meron na naman ulit. Okay. Sa plenary na gagawin na Kong Jonat kasi masikip yung... Kailan bang Kailan bang balik ninyo? Ang resumption pa is April... May 4 pa. May Kong Jonat. 150 raw ang nag-attend. Hindi, kaya nga sinasabi ni Kong. Ano yun? Nagkasya ba yun sa committee? Hindi, online yung iba. Online. Online Online. yung iba. Maraming umattend online. But definitely... Ganon kasidhi itong issue na to. Yes, tama-tama yung ginagawa ngayon ng pinag-aaralan na. Yung kartel, ano ba talagang... Sinabi ba talaga ni Secretary Balisacan yun? Quoted siya eh. Ganon? Kung Conrad, Kuya Conrad, Kung Jonat, pag pinag-aralan nyo, ang pricing ngayon ng ating fuel, hindi nyo mapapansin ang Petron, less than 10 pesos sila sa average. Walang nakakaalam, walang masyadong nakakapansin ito. Sila Because yun. they buy crude oil mas cheaper kasi may refinery sila. But come to think of it, yung maintenance and operating nila dun sa refinery nila, mas malaki yun kasi sila lang ang refinery dito. Bakit kaya nila yon? Bakit? Is it the love for country or Well, kasama na siguro. Pero patriotism ba yan? Hindi, ang Petron kasi, unlike many of the others, mayroon silang mga forward contracts. Hindi eh. Ang point ni Tino, Mayroon sila. hindi lang ngayon yung overcharging. Matagal na yan. Matagal na. Okay, yung sinasabi ko sa inyo, noong last year, Ganyan na yan. ang oil price on the average sa buong mundo bumagsak ng more than $10. 13 yung computation nung isang nabasa kong analysis. Pero ang ating presyo ng diesel per liter nung taon na yun, as of November 24 pesos per liter na ang increase. Yun Noong ang- December nag-increase pa. Yun ang sinasabi ni Kong Tonchi kasi yung last 3 report ng DOE hindi kasama doon sa mga sinubmit nila. But anyway, ang magandang nangyari doon, nung tinanong ni Kong Joel Chua, si Secretary Garin, meron bang overpricing? Oo. Ang sabi ni Secretary Garin, wala. Kasi ang PNOC bumili ng sariling langis na. Oo. So nag-stockpile na ang PNOC.
exploration na Di pa pakita niya kung bakit walang overpricing. Yes, Ang problema kasi natin, yung ating pricing, based on average. yes, oo. The mean. Ang Means of plot. Oo, yung mean po, Maps, ibig sabihin niya, oo. average. Oo. Average ng presyo. Iba-iba. Okay. Pero sinagot niya doon, Kuya Conrad, yung premium daw. Kasi pina-identify namin kay Secretary Garin, bakit ganun yung presyo? Ang tinatawag doon, yung premium. Kung gaano ka, sila ang nagdi-dictate sa world market, yung mga nagbebenta ng langis, yung malalaki. So, ibig sabihin, merong dagdag din sa logistics, may dagdag din sa insurance, pero ang pinakamalaking tama daw, yung premium. Ang ibig sabihin, Kuya Conrad, Kong Jonat, kung hindi ka bibili sa amin, maraming bibiling iba. So, tatapatan mo yung presyo. So, sino ang kumikita rito? Yung oil producers? Yes, definitely. O refinery? Refinery, Refinery o oil producers? Kasi ang refinery, bumibili din ng langis yan. Yes, oo. Diyan sa mga OPEC. Oo, tama, oo. Sino tumitiba? Ang OPEC? Oil refinery? Pareho. Ano yan? Pareho. Ang layering kasi, producers, meaning OPEC, OPEC. refinery, trader, Broker. traders. Yan ang malaking tiba dyan. Ang daming patong, Yung premium na yon pare, ang nagsasabi sa mga wheeler-dealer. Yes, oo. Okay? Halimbawa, meron akong kaibigan, tinext pa ako, pare, deal tayo kay RSA. Kasi alam niya, medyo tayo kay... meron daw siyang Russian oil. Sabi ko, magkano? Parang 150 Per barrel. Sabi ko, laki naman yan. $150. Ibig sabihin, yung mga trader, Tumitira. yun ang pumapatong. Patong. Oo, patong. Yung mga wheeler-dealer. At dadaanin sa influence. Halimbawa, kung government ang bibili, may mga hatian. Yan ang malaking bagay din dyan. Isa sa malaking Kaya nga bagay. palagi natin sinasabi, lahat ng mga nag-iisip, lalong-lalo pag government ka, mayroon kang forward contracts. Palagi. Yes, always. Bakit nawala yan? Bakit nawala yun? Yan. Balikan natin yan, ha? Pasarap na pasarap ang usapan, eh. Ito, kartel na ang sinasabi rito. Bigat, Kartel Oo. na. Yung kartel, ibig sabihin, nag-uusap-usap sila. Hindi yung ano yan sa construction, yung kartilya yun hindi kartelyo, kartilya. 8:30 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Meron na? Meron na? Wala pa rin. Wala pa rin campaign. Meron. Meron na ba? Meron. Saan? OIC. OIC. Hindi campaign yun. OIC. Sobra daw ang dayaan dito sa pricing ng oil. Matagal na. Ang analysis daw nitong si Congressman Tino, unang-una, nagtataka siya, bakit may data blackout 3 buwan na ang Department of Energy? Bakit nga ba? Kasi po baka mabuko na kinakampihan nila. Ang mga oil company. Ang mga oil company, sila nga spokesman dyan eh. Meron na ba sila inilabas ng analysis? Ang nakita raw ni Tino, okay? Binantayan niya yung mean of plots. Palagi tayong na mas mataas doon ang presyo. Okay? So, all along, nadadali tayo ng overpricing. Okay? At walang reglamento para kontrolin ang mga oil companies na gumawa niyan. Iilan lang po yan. Yung mga nagsasalita ng mga jetty oil, baka 0.0000 ganyan lang ang share nila sa market. At sila salita na salita. Anong mga big dyan? Actually, Petron, Shell, mga Caltex, medyo total. Medyo. Phoenix, medyo. Okay, yan ang mga mararaming istasyon. Yung iba po, pwede nyo sabihin, salingkit, kumbaga sa schools. Pero Kuya Conrad, Etong 5 lang na to, ang i-audit nyo, yes, pwede naman yun. hindi ba pwede yun, DOE? Hindi pwede?
Anyway, Kuya Conrad, Kung Jonat, sa Monday, ipoproduce nila yung last 3 months na data. Yun ang request ni Kong Tonji. So, kailangan ilabas nila yun. Totoo ba yun? Oo. Hindi naman doktor yung data? Oo. Hindi doktor? Siguradong May basis dapat genuine yun. ba yung data? Genuine? Kailangan yan. Ano, tawag nito yung sworn. Affidavit. Affidavit. oo. Para kapag may mali doon sa data, kulong ka. Mukhang hindi naman nila titigilan eh. Mukhang Mukha- tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Ang sinasabi ni Tino, maganda yung kanyang puntos eh. Okay? Ang argument nitong replacement cost. Ang Pag kanilang tumaas ang argument. presyo, sasabihin, yan po ang replacement cost eh. Okay? Okay. Ngayon, kapag po bumaba naman Ang oil price ang oil global, price, sa world, sa global. ano ang kanilang argument naman? Ano daw? Meron silang delayed. Pag bumaba ang kanilang old stock arguments. Ayan. So, meron ka stock. Tumaas ang presyo sa labas. So, susundin mo yung taas ng presyo na yon. Yes. Kasi replacement cost. For your next Okay, meron ka inventory. stock. For your next inventory. Meron ka stock. Bumaba presyo sa labas. Ang argument mo ngayon, old stock yan eh. Binili Binili namin namin at higher namin sa prices, higher yes. price. Either way, may tama ka sa leeg, Winer. Whether you like, baka hindi lang sa leeg. Singit, lahat ang tama. Ano yan? Whether you like it or don't. Oo, mabigat, ano? Pero, Either way, yari tayo. pero they can May still, kita sila, may higher margin sila. pero they can still, they can still compute. Hindi yung ganyan na computation na Kailangan magbago. magbago yan. Ang paraan, nagpag-compute ng oil na price. fuel price. At At the- hindi po ginagawa ng pinakamamahal na ni winner na Department of Energy yan. At the level of the station, mayroon silang ganun eh. They have to compute that. Ang ibig sabihin mo ba, Kuya Conrad, Kong Jonat, kailangan i-regulate na natin? Yeah, well, let's find ways. Na pwede namang ma-work Ang out. regulation sa akin, extreme. Panahon ng crisis, may, kumbaga, trigger, eto, ganito ang patakaran natin. Meron ganun eh. Ngayon, kung normal times, iba rin yung kalakaran. Tama, Normal Kuya Conrad, times. kasi we are now on the state of Crisis, national crisis to. emergency. National emergency. Tapos, empowered ang presidente sa lahat. Oo, oo. happy, ano din? Happy days are here Happy again days pa rin. pa rin. Hindi pwede yun. May emergency na. Kuya Conrad, wala pa yung smuggling. Ayun. Yun eh. Yun ang matinding tama, di ba? Kaya yung mga... Alam naman ng DOE kung sino yan. Kaya yung Big Four na yan. Alam naman ng BOC. Yung Big Four, medyo may tama din sila sa smuggling eh. Di ba? Kasi sila nagbebenta na. At sa, Parehas. ang problema pala din, tinanong ko yung isang dealer doon, yung meron palang evaporation din yung no? Yeah. Yung, Yes. Systems loss. Systems loss din pala systems sila loss. no? Meron. Malaki. Malakas pala. Malakas ang Pero kakayanin nila, hindi naman kagaya niyan. Halimbawa, nag-umpisa tayo before the war, doon sa Middle East. Feb 28 nagsimula yan. Nag-umpisa tayo sa sa pump price 60 something eh. per barrel, Per, $60. doon sa liter, per liter. Sorry, per per liter. Diba? oh. 60 something. After 1 month, 140. Diesel yan, ha? Diesel. We are no? talking about diesel. Kong. Oh, 80 ang pinagtaas mo in 1 month. Bakit naman? Ano Kailangan kong bumili ng Ferrari. Kailangan ko mga magbakasyon sa Europe. Ikaw naman. Pwedeng mag-workout eh. Pwede sila mag-workout. Actually, yung sinasuggest ni na Kong, ni na Mark, at saka si na Egay, yung price cap for now, for 3 months lang. Yes, Mag-price cap ka. Oo, tama. Kaya mo naman eh. You can absorb that, ha? You can absorb Sa that. laki ng kinita nyo last year. Oh, Para maging pantay naman Para pati yung Walang tigil na price increase last year, ha? Wala. At steady naman ang oil prices abroad. bumababa Ang pa hindi kayo ko minsan. maisip, bakit pinapayagan na ng... Sila pa nag-a-announce ang Department of Energy. Nag-justify sila. Ukraine Sila pa war, etc. Sila pa spokesman. Pwede silang mag-ganon eh. Pwede nilang ganon eh. Sana mahalin naman natin ang bansa Oo. natin, ano? Yun ang kulang pa. Oo, mukhang
So, baka tama si Cartel. For the first time, naniwala ka kay Secretary Balisacan? Hindi, siya ang head ng PCC for a long time. No. Ba't hindi niya tinira noon? Di ba? Ngayon, iba na. Ang mag-iimbestiga po nito, walang iba kundi ang Philippine Competition Commission. Mike Aguinaldo, no? Ay, wala na mangyayari dyan. Wala naman na-imbestiga yan kahit isa eh. Pero pwede talagang tingnan yan. Kasi, lifeblood ng economy yan eh. Aha. Yung oil is the lifeblood of the economy. We depend on it Yung for mobility po ng tao, 90%. mahalaga. 90% of Yes, our sir. transportation Doon requirements. naka-base lahat ng mga Mobility. prices. Pag hindi lahat, nakakakilo sa mga tao, wala na tayong pag-uusapan. Tama. Tapos power, nandiyan din yan. Siyempre, kasi yung mix natin, nandiyan dyan. Bunker, kung ano-ano. Coal, diesel. lahat. Tataas yan, lahat. kompleto. Domino effect, eh, no? Oh, yeah. Ito, isa pang kalokohan. Yung libreng sakay ng mga LGUs, sa akin yan ang number 1 na kalokohan. It's not solving anything. Bagkos, pinahihirapan mo pa yung mga namamasada. Siyempre ako, imbes na mamasahe ako, hanapin ko yung libreng sakay. Di wala sakay ngayon yung Namamasada. driver. Kinukumpit mo pa doon. Pero, kuya, Hindi ba napaka... hindi yata pare-pareho lahat. Hindi, Pero, ginagamit ng nito, local, yung namamasada. Yung, Hindi. Sila yung parang kinukontrata. kinukontrata yung namamasada. Namamasada. yes, tama. Yes. Yung asosasyon, Yung asosasyon. Paano kung kooperatiba. hindi ka nakontrata, Jonat? Ha? Paano kung hindi ka nakontrata? Hindi naman lahat dyan makukontrata mo eh. Ano Hindi siguro. nga. Oo. Nasa Hindi walang sasakay doon. nasa LGU ka nga. LGU nagdidesisyon nito eh. Kasi sila rin ng 50. What a stupid decision. That's what I'm saying. No, it's not stupid. It is politically Hindi stupid. Brilliant pala. Brilliant yan. Brilliant politically. Optics. Itong linyada na ito, ito yung ruta mo, halimbawa magmula Blumentritt papuntang Quiapo, ruta ito. Sino bumoto sa akin dyan? Ito, hindi ka kasama. Hindi ka kasali. Ito. Pipiliin mo lang yung Siyempre. bibigyan mo ng Ng kontrata. kontrata. Oo. Yung mga Right. hindi mo nabigyan, Drivers Association. Drivers Association yan. sorry. Right. Sorry kayo. Sorry. Parang tricycle yan eh. Pero ang experience ko sa LGU, kung talagang malaki ang pondo mo, more than 20, 40 billion, kaya mo yan Oo. Kaya Yan mo po yan eh. ang mga paraan na Pangkampanya na. ginagamit ng mga na hindi ko naiintindihan talaga. Ito pa, isa. Ano ang pinapansin ng LTFRB? Yung po mga Grab na bastos. Sa laki-laki ng problema natin. Yung bastos. Yung mga bastos na crime driver Parang ang alam ko yun. pinagkakaabalahan ng LTFRB. Bakit kayo nang babastos? Vulgarity ba? Vulgarity. Bakit kayo nang Oo, babastos? oo. Oh. Laki ng laki ng impact niyan sa problema natin. Anak ng tokwa. Suspendido ba yung driver? Suspendido? Actress daw eh. Sino ba yung Cyril? Cyril Manabat. Cyril ba pronunciation nun? Cyril. Cyril Manabat. Nag-post sa social media. Medyo bastos daw yung Grab driver. Yan ang pinansin ni Bicol. Nagalit ang LTFRB. Nako, pinatawag. Sa lahat naman. Ito, gusto ko matanong si Yes, Mark, si oo, Coman. oo. Kasi sa kanila, sa sila eh. Meron na ba kayo iniisip dyan sa kasi itong problema natin sa fuel will linger eh. Mahaba Naku ito. po, Very fluid ang sitwasyon. Oo. Oo. ang sinasabi nila taon. Ngayon, Mabigat yun. iniisip Bigat. pa, Ang bigat po. Kaya kailangan natin ng brilliancy move. iniisip Hindi pa, pwede yung mga... iniisip pa for example ng local government. LGU. oo. LGU, aside from the subsidy para sa mga public utilities, etc., magdagdag o ng electric buses na Yes, magamit. oo. Pero kailangan hindi libre. Hindi nga. Hindi nga. May bayad. May bayad yun. Dapat may bayad. Oo, subsidized lang. Ang problema po Subsidized ng lang. taong bayan, bukod sa mataas ang pamasahe, pag rush hour, walang masakyan. Walang masakyan. You have to solve that. Yes. Yung walang masakyan. Yung taas ng pamasahe, kailangan din i-solve yan. Ang sinosolve ngayon, yung taas ng pamasahe, pero yung kakulangan ng public transport, hindi sinosolve.
Ang sinosolve, yung binabastos na actress. Actress. Kaya Conrad, gusto ko muna sagutin yung tanong Ano, ni... sige. yung tanong ni Kong Jonathan, no? Well, anyway, hindi lang naman Las Piñas. I think buong Pilipinas ngayon. Kasi yung MOOE natin sa Okay. sa gasoline, lahat. Maubos oo, na yan. Mabigat. So, pinag-aaralan din lahat ng LGUs ngayon na to go on electric. Oo. Pero kasi, ang lifespan kasi sa COA is 5 years lang halos sa mga sasakyan eh. Oo. Kasi mas mataas ang Yung maintenance depreciation yan. ka mo. Depreciation. So, kung kukuha ka ng mga electric vehicles, tingin ko makakatipid din ng local governments. At saka maganda ngayon, si Presidente, lahat, LGSF na. Local Government Support Fund. Binawasan dun sa ang budget dun sa Congress, binaba lahat dito. Sa local. Ang maganda naman sa Las Piñas, partner kami ng mayor. Yun ang importante. Oo, kaya yun ang importante. Kahit anong project, sabihin ko kay Mayor, bahala ka na dyan kung anong AIP mo, Annual Investment Plan, Local Development Plan, Ito. tulong-tulong Ito, dapat tulong. Oo. Ang problema kasi, maraming gastusin. Definitely. Ang presidente ngayon, 8 billion para sa mga barangay. CCTV, mga gano'n. No? Bahala kayo dyan. Bibigyan kayo 8 billion. CCTV, lahat, wala kinalaman sa hanap buhay. Okay? Livelihood. Wala livelihood. kinalaman sa hanap buhay. Pero kasama yata Kuya Conrad, may livelihood din. 200,000 yan eh. Na 100,000, doon sa 200,000 na ibibigay sa barangay, 5,000, 200 each barangay, 1,000 each, 200,000. oo. 100,000 street lights, Mga patrol ganon. vehicle, CCTV. Mm, Power generators, health centers, evacuation centers. Yung 100, another 100, finisher program for college seniors. Walang hanap buhay. wala talaga. No? Kalahati para sa mga subsidies sa college seniors, yung kalahati sa infra ng barangay. Yan. Ang aim nito, naintindihan ko, to spur economic activity. Wow. So gagastos yung barangay ng infra, CCTV and everything, it will generate economic Some activity. Okay. Ang sinasabi ko, sana yung ma-generate mo activity, livelihood na. And forever, you help that person. Hindi. Ang kaya nga, I think this is just one of the measures naman. Meron pa ibang darating. Meron namang ibang darating. Kaya nga, hinahanapan natin sila ng pagpunta ng mga pondo ng gobyerno or other sectors into productive activities. For example, may mga areas, even in the urban areas, na mga uncultivated or underutilized na mga public lands or private lands. Yes, Alam mo ba sa ibang countries, walang hindi Bakante. pwede na yung maski na ikaw may-ari ka ng napakalaking subdivision. May krimen whatever. ka pag hindi mo ginamit Pag hindi mo ginamit yan, ganyan sana. ganyan. Tapos tataksak ka Kasi na malaki. problema Oo. natin ng food production eh. Halimbawa, ikaw ay may-ari ka ng 100 hectares. Hindi mo ginagamit. Idle dahil gusto mo, tataas pa, papataasin mo. Habang hindi mo Real estate ka, ganon. real estate developer ka. Habang hindi mo habang hindi mo ginagamit yan, itatax kita. In the meantime, Wala pang kalsada. in the meantime, gagamitin ko yan para Produce ng ako. food. Hindi pwede. Ang problema, pare, sinasabi nyo, may darating paring Mark, may darating pang mga iba pang programa. Ang source of funding. Sinasabi ngayon ni acting ba to? Budget Secretary? Si Rolly Toledo. Acting din. Acting. Acting O lang. acting like? Acting Secretary, Rolando Toledo. Naghahagilap daw po sila ng pondo. At ang isang naiisip niya, yung RCEF. Yes, rice, doon sa... Competitiveness. Bakit hindi daw galawin yan para mag-produce ng food? Malaki yan, ha? Siguro mga... Mga 24 billion. 24 billion. 20 to 30 na. Oo. Partida dyan, binagsak pa ng gusto yan taripa ng bigas. Kung hindi yan, nasa 40 na siguro yan. Naging 15% lang yan. Ha? So, bakit hindi raw itap yan? Kasi... Tinatap, etong si Secretary Toledo, baka Naman. hindi mo alam yung mga plano ni King, ha?
At maraming plano. Parang sobra-sobra plano nun. Hindi kasi yung 24 billion na yan. Uulitin ko po, sa 11 plano, sa 10 plano ng Department of Agriculture, 11 hindi nangyayari. Wala nangyayaring plano yan. Ang pusa. Asan na yung inspection? Yung Sanitary? Wala. phytosanitary inspection. 10 years ago, plano na yan nila Ang isang nila Dar Jr. Ito suggestion ko diyan kay pag nahanap na ninyo yan, Secretary Toledo, yung Ronnie, mga funds. Yung funds. RCEP ito. We are talking about RCEP Rice pa lang. Competitiveness Enhancement Fund. yes. Ngayon, identified naman natin kung alin yung mga rice producing areas. Bigyan ng Doon mo dalhin. Yung sinasabi ninyo na rice complex. Meron ng rice complex. Nag-inaugurate ka si Presidente sa Batangas. isa lang. Hindi nga. Ang ibig sabihin ko, Si Cesar Wong Choking yun. si Cesar. Private sector yun. Oh, ngayon, sabi ni Presidente, napakaganda nito, Cesar. Gawin natin to sa buong bansa. Mighty, no? Mighty. Identified naman ninyo, Secretary, yung rice producing provinces, doon ninyo ilagay yung 24 billion. Hindi yung 24 billion, pinamahagi nyo kung kani-kanino. Wala yun. Paano kikita yung importer doon? Ang priority nito, importation Mali. Ng ating Agriculture Secretary, lahat na lang na solusyon niya, Import. may kinalaman sa importation. Production ang importante. Dapat targeted, ano? Kung Jonah, targeted. Targeted Alam mo talaga. naman halimbawa, dito sa Cagayan, iayos na ito, ang dami ito, 100,000 hectares. Ito na. Ito na yung rice complex mo. Mindoro, o Iloilo, ganun Yes, so, targeted. Cotabato. Noong Pebrero po, ayon sa statistics, official statistics, ang importation natin na meat, mahigit 23% increase noong February. Ano nangyari dito? Bakit ganon? Ano nangyayari sa atin? Wala na ba talaga tayong kagana-gana Yun nga. to produce our own food? Yun ang sinasabi ni Kahapon, pumunta siya sa palengke kahapon. Ano nangyari sa palengke? Nag-ikot ako eh. Oh. Pagkita ko yung baboy, 240 or 250 per kilo. Dati naging 160 lang yata yun or 170. Hindi. Baka ano yan? 400 plus. Ano yan? Yung live weight yan. Ang pinag-uusapan live natin. weight. Live weight. Live weight yan. Yan yung sabit ulo na sinasabi. Pero ngayon, Doble nun ang presyo. doble na. Oo. Nung live weight. Ang sinasabi ng mga vendors, kung wala nang bumibili ngayon ng pork kasi nga mas mahal ang pork. Ang problema dyan, yung long-term problema dyan, wala na maghahag racing ngayon. No? So sabi ko, saan ang problema? Yung mga kumokontrol daw dun sa parang... Meron din kartel. May kartel yan, sigurado. Walang kartel sa Pilipinas, Jonat. Mark, mag-iingat kayo sa sinasabi nyo. 23%. Bantay na bantay ng PCC yan 23% increase. 23% increase. Ano ng naman meat. yan? Baboy, manok, at saka baka. Lahat. Mabigat. Pati ata karne ng ahas. Pero alam mo, Ini-import. Kuya Conrad, Kong Jonah, dapat doon tayo mag-focus doon sa basic commodities. After April 30, shoot up lahat yan. Sa Department of Agriculture. Plano. Ngayon, yung mga sugar planters, umaangal din. Baka magkaroon daw ng El Nino, ang gusto nila, cloud seeding. Pero kailangan niya, di ba? Yung irrigation. Ang mahal nun, aeroplano yun. Cloud seeding. Oh. Ngayon, halimbawa, subsidy sa pagkain sa City of Manila, bibigyan daw na subsidy ang mga bakery, 25,000. Saan? Mga bakery. Bakery. Yes. Pambili ng arena. Tapos, liliitan pa rin yung tinapay. Hindi ko alam kung anong mga idea yan, kung saan galing yung mga idea na yan. Pero ang pinakamasakit dito, yung nagte-take ng advantage talaga. No? Ay! Dami, Ang dami niyan, ang dami niyan. Oo, may bayad yan. Di ba? May bayad yan sa dulo. May advice daw. Ang Department of Budget, yung mga lahat ng government offices, kasama kayo doon, Yes. pare, Lahat. 20% cut in non-essential spending. Brad,
Kung non-essential yan, 100% cut. Hindi Oo. 20% cut. Non-essential eh. Non-essential yun eh. Kuya Conrad, Yan. inumpisahan ko na. Nagmotor na lang ako to. Nakita mo? Nakita mo? Ewan ko ba? Ay, kasi, ano pa? Bakit, di ba? bakit napaka-bright ng mga... non-essential eh. So, 20% kayo, cut. Oo. Non-essential nga yan ah. Oo. Di ba? Baka dapat maging savings yan dahil hirap na hirap nga kayo mag-raise ng pondo eh. Ano yung non-essential? Trips, mga ganon. Dapat 100% cut yan. Official business, Absolutely no trips. Seminars, di ba? Eh! Travels, Parang napipikon na ata ako dito sa mga ganito Kulang. mga Chill ka lang, pronouncement kuya. eh. Chill lang. Medyo... Napipikon na ako, pare. Ano yung migilan? Biro lang mo yan. Kahapon, doon sa hearing din, if I may, yung sa hearing. Yung sa hearing. may nag-propose na doon sa VAT. Okay. Oo. May nag-propose na, yun nga, yung MOE, sa government personal services, sa lahat, hindi naman masasagot talaga ngayon ng nung team doon eh. Tama. Oo. Oh. So, kailangan talagang pag-aralan din. Kasi yung VAT, from 12 gagawin 10%, may mga figures silang pinropose doon. So, medyo mahabang proseso Mahabang proseso yan. Mahabang proseso, alam naman natin yung VAT na yan, very controversial yan, Yes. di ba? Kung Jonat, Yes, Kuya yes. Conrad. In a way, imposition yan eh. Oo. Imposition Ito. yan, ng mga lenders natin, So, krisis tayo. Ang mga response natin, hindi pang krisis eh. Kulang Pang kindergarten eh. Sinasabi mo ba, Kuya Conrad, parang masyadong calibrated naman ang response? Hindi lang calibrated, wala na. Mukhang pang PR, pare. PR lang eh. Press release lang eh. Kayo nakakaalam niyo. Kasi, paano mo i-implement yun? Halimbawa, yung sa DOTR. Hindi ba? Yung Hindi, 40, dapat banggitin mo ulit kay Kong. 40 to 100. Yun yung sinasabi. Per ikaw, Ikaw. mamasahe ka. Oo. Yes, Pag tapos na yung rush hour, bibigyan ka ng pera ng DOTR. Okay. 40 to 100 pesos Per per kilometer. kilometer na tinatakbo mo. Okay. Paano mo i-gauge? Paano mo makukompute yan, DOTR? Napaka-brilliant mo. Bibigyan ka ng GPS. Para kang Ha? omnipresence ka sa lahat. May GPS ka nga sinasabi nga. Kaya lang may report ang Google Maps sa'yo tsaka Waze. I-email mo pa yan, di ba? Bawat kilometro, ha? Oo. Ay, May huwag kang iihi. Oo. Pag jumingil ka, wala yung 100. Oo, 40 to mawawala. 100. Kasi hindi kilometro. So ano yan, liquidate Kung Jonat? Yun na nga problema. Liquidation ba yan? No? Kanino mo? mo? Yung mga proposal Napaka-brilliant. Ang bottom line naman, ayuda Yung lumalabas di ba? Oo nga. Ayuda rin Ayuda rin naman. Kasi yan, para bawiin yung proposal nila na 20% discount ang pasahe. Paano babawiin yun ng driver? Bibigyan kita ng 40 to 100 per kilometer. kilometro. Parang may lalagyan yata ng GPS Yun ang lahat ng hindi. Good Nandun luck sa inyo. Sa press release. Do we have the technology to do that? Yun lang listahan. Number lang ng commuters, di natin alam. Number ng computers at saka yung listahan ng talagang PUB. Wala sila. Wala. Wala. Dali-dali niyan eh. Tanungin mo si... Dali-dali niyan. 1.2. Ganun, mag-iimbento lang yan. Alam mo, pinakakomplika natin yung buhay ng tao Oo, lalo simplify Diba? nga, simplify. Bigyan nyo Nainoto na na. lang. Oo. Mag-aaway pa lahat yan eh. Ikaw naman, Mark. Ikaw naman. Pag simplify dyan, saan ako kikita? 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Wala pa. Campaign? see. Campaign? Wala pang campaign? Campaign ng DOT? Aha. Hirapan. Mamaya pag-usapan natin yung tourism. May mga exciting na... Pero ito pinagtatakad nila. Bakit daw biglang-bigla, sobrang dami ng fake news Yan. regarding the health of the president. Simple lang po yan. May nagpapaandar. Oo, sigurado. Let's not be naive. Ah. PCO.
Tataka kami. Bakit ang daming ano? Ay, Dave naman. Ay, Dave naman. Dave Diyos naman. ko. In times of crisis, talagang ganyan eh. No? Finally, ang decision nila, hanapin kung sino yung source. Yan ang tama. Paano nyo mapipigil yan? Kung sino, Ano, cyber, ano yan? No? Alatang-alata naman sino nagpapakana sa Oo, Facebook alam eh. niya yun. Oo. Ina-identify na raw yung sources. Kayang-kaya naman. Gaano ano? ka gusto mo, tawagan mo ako ngayon, sabihin ko sa'yo kung sino. Di ba? Dave naman. Ang dami pa mga ganyan na pautot. Social media, puro grabe, pautot no? na... Ay, sorry. Puro ano Secretary. tumbukin mo agad. Dave, si Secretary Dave, Dave Gomez, please call your editor, Conrad Banal. Tao ba? Kailangan pa ba ng... Editor niya yan. Ito maganda, ginawa ng Star. Kasi may naglabas, yun daw photo ni Marcos doon sa araw ng kagitingan. Oo. Ay dating photo yun, pinotoshop lang, inilagay sa Habang naglalakad siya. whatever. ang Philippine Star po, finak-check nila. Oo. Kalokohan daw yung claim na yun. Mm. Yung mga videos nung araw ng kagitingan, hindi po mga throwback daw yun, hindi recycled. Hindi, tawag nito, doktor. Doktor, oo. Okay? May mga kwan sila po, paraan para i-check yan. Na-fact check nila. So, mga bola. O Dave, siguradong may nagpakuno May na. nagpakuno, Kasi no? hindi po ordinaryong tao kayang gumawa noon. Pero it really affects the ano, no? Ha? Yung sentimento ng tao dyan sa social media. Grabe. Ang tindi ng ng social media, kaya nga binabanatan. Lahat yun eh. Lahat may cellphone, may Facebook, di ba? Grabe. Di ba, klaro sa akin, ang Mind setting eh, no? Ang dahilan nito, para destabilize. Sigurado yun. Sino yung may interest na mag-destabilize to? Sino? Oo. Maliwanag. Sino ba mag-benefit? Di ba? Yun lang naman ang tanong dyan, di ba? Preparasyon na to sa 2028. Aga, no? Tuloy-tuloy to. Matagal na itong ginagawa nila eh. Lalo na ngayon, may mga surveys na lumalabas. Alam Pati ni yung survey, preparasyon nyo. matagal na po alam to, Mark, di ba? Pare Jonat. Oh, yes. Kapag mahirap ang buhay, Merong ganyan. merong ganyan Yes. mga asta-asta to destabilize. Okay. History repeats itself. Eh, Di di ba? ba? Oo. Ayan ang cycle sigurado eh. yun. Lagi merong ganyan. Kaya Distab- medyo gusto ko yung Safer Cities initiatives ni Ni Sec. at least pag lumabas ka ng bahay, alam mo, things are in order. Kaya sa paglabas mo, may mga tato ng gugulo ron, umiinom. Ganon, Kasi di ba? umaangat din ngayon ng yung incidents ng theft, mga... Yes. after that... Crime against property, Oo, person and property. Kasi medyo kapit sa patalim yung iba siguro. Meron. Or, di ba? Oo. Walang trabaho. Another 23,000 violators nung Wednesday ang na-apprehend. Okay? So, almost 50,000 na po ngayon ang apprehended. Niyang campaign ng Safer Cities Initiative. Ano ba yon? Bawal mag-inuman sa kalye. Huwag ka lalabas na nakahubad. Siyempre, hubo, hindi rin pwede. Kasi hubad nga, hindi Lalo pwede. na. O, jijingle sa kalye. Yeah. Maingay na karaoke, video, Luwisans. At saka yung mga minors, Ayan. at 10 o'clock, nasa bahay na kayo. Anyway, Yan. ko-congratulate ko muna ang aking Sino? mayor, April Aguilar. Number 10 ng Las Piñas. Oo. Ganon? Safer city. So, Galing. Galing. Congratulations, congratulations, Mayor April. Alam mo, matagal- Belated happy birthday din. Oh. Matagal ko na napapansin yan Las Piñas. May mga kaibigan ako dyan. Mukhang Maayos maayos. ang Las Piñas. Compared to Paranaque, say. Kasi Malayo, yung aking malayo ng Paranaque. Ano malayo? Malayo. Si kina parin Joel lang, problema na eh. Village pa lang yun. Ganda-ganda ng hospital nila. Safest city. So. Hindi, actually, may mga nagko-complain nga na human rights violation daw, di ba, Kuya No! Conrad? It is an ordinance. So, It's ordinance yan. Hindi naman out of the blue. Magpipick up ka eh. Kaya lang nagkakaproblema kasi yung consistency ng implementation ng mga implementation. batas, yun ang Yes, talagang yes. nagiging problema natin. So, ang ginagawa namin, talagang To dapat, the point oo. po to, na dapat yung mga barangay
ma-involve na rin dito. Yes, so... Dahil may barangay sila- ordinance din sila. Oo, sila naman ang nakakaalam kung sino mga pasaway doon sa... Hindi naman sinabi huwag kayo lalabas eh. Tama. Ang bawal lang lumabas yung mga minor. At may oras. Hindi, tsaka matutuwa din yung mga magulang eh. Oo. Oo, matutuwa rin eh, Huwag di kayo ba? pakalat-kalat. Pare, yung biyanan ng kapitbahay ko, tuwan-tuwa. Oo. Siyempre. Isipin mo, Hindi kasi pag lumabas... pakalat-kalat ka dyan, alas 10 Oo. ng gabi. Tsaka ano ka, may expose ka sa lahat ng kalokohan Oo. sa kalsada eh, di ba? Oo. Hindi, oo. Droga, Yeah, oo, lahat lahat yan. Oo, maganda yan. Maganda. Tambay, Oo. nakaubad. Ito, pahimas-himas lang sa labas ng kanto eh, no? maraming nahuli. Sabi ngayon. ng Metro Manila Council President, si Francis Zamora. Mayor, oh. Mayor Zamora. Francis, oh. Suportado raw po ng mga lahat ng cities. Itong Safer Cities program ng DILG. Maganda yan, maganda. Oo, Very laudable yan. Oh. Meron ngang sa Calabar Zone. Okay? Kasama na yung Calabar Zone, ha? Yes, lahat. Mahigit 1,000. Oo. Para isipin mo, mahigit 1,000 yung... Nahuli? Oo, nahuli. Nakahubad ang mga loko. Ano yun? Ewan ko ba, naman nag-iugali eh. Meron naman, nakakamiseta na nga. Tapos itataas pang gano'n, labas yung tiyan. Tambay. Baguhin na natin yung ganyan na ugali. Disiplinahin natin sarili natin. Pero. May narinig ako na na comedian, Oo. George Carlin. Okay. George Carl. Nauso kasi yung baligtad yung sombrero. O sombrero. Sombrero. Sabi niya, kayo mga white boys, hindi kayo African-American, hindi kayo itim. Hindi kayo bagay. Turn it around. Yes. Oo. Hindi kayo Okay? bagay. Sabi. Kasi, nauso yun Oo. binabaligtad. Hindi naman ganyan. Ang ginawa nga yung sombrero na yan, para yung visor, nasa harap. Tapos lalagyan nyo sa likod. Anong kalokohan nyo? Oo. Kayo naman mga itim, sabi niya, lipas na. Oh, yung ganyan style. Turn it around. Alam paano nagsimula yung baligtad? Nakita nila si Steven Spielberg, Oh. Steven Spielberg. director eh. Oo. Pag sumisilip sa camera, pag naka-baseball cap May siya, visor. istorbo. Oo. Ginawa niya, binabaliktad sa niya. lens, oh. Tapos tsaka sa sisilip. Oo. Nakita ng mga walang magawa. Oo. Maganda yun. Baliktaran na lahat. Steven Spielberg. So mga puti, ako. nakaganon lahat. Equivalent natin. Yung mga nakataas yung kamisetang ganyan. Nakatambay kayo. depende Ang yun. lalaki na nga ng tiyan nyo. Bakit kailangan nyo itaas yung kamiseta? Mainit ho eh. Pero Kuya Conrad, kung As Jonat, if that solves the problem. pero pag pumunta ka ng Hawaii, nakahubad din lahat ng tao. Ay, hindi. Sa Nasa beach, okay lang. beach. Nasa beach. Huwag Beach naman bomber naman yun, no? Beach bomber naman. Tsaka yung karaoke. Paano naman maganda yung malakas? Oo, wala yun. As if, gaganda Parang boses mo. parang kinakatay na baboy Oo. ang mga kanta nyo. Paano naman naging maganda sa pakinig yun? Pero alam na Kung alam mo. magandang music, Oo. baka padalan pa kayo ng kape dyan o ng tinapay kung maganda yung naririnig ng kapitbahay nyo. Hanggang alas 10 na lang, ano? Karaoke. Oo, oh, pero hanggang kung alas 10, istorbo oh. na, daig nyo pa yung umaatungal na baboy na kinakatay. Hindi, mabigat yung walang yung may mga may sakit na kapitbahay, Oo, nag-aaral syempre. ng examination, di ba? Oo. Ang bigat Tsaka no. nagtrabaho ka. Uuwi Gusto mo ka, pahinga. gusto mo ng pahinga. Peace and quiet. Titirahin ka ng my way. Titirahin ka ng my way nung siga sa kanto. Nagagawan pa sa mic. Wala pa sa tono. Para pinupunit na yero. Oo. Yung Boses. Pero, sa ang isa pang ordinansa yata, yung tungkol dun sa matagal na na lamay sa kalye. Yes. Hindi oo. na solve yan. Meron pang ano yan. May permit yan ni Mayor eh. Barangay. Barangay permit Barangay ba yun? permit yun. Hindi mabigat yun. Palakala ka, meron akong May sakla pa. pupuntahan. Oo, Magugulat. saklaan, sakla yun. oo. Sa radio kalsada, oops, may mga tent. May tent ng mga politiko. At saka nagtatagal yun, isang buwan. Eto, malapit na Mayo, Abril na ngayon eh. Yung mga prosesyon, Oo. Flores de Mayo. Summer, ano? Flores de Mayo.
mga cheap. Pwede ba wag na sa main road? May mga ordinansa yan. Oh, ayan. Oo, meron yan, meron yan. Sa main road pag ginagawa Miski yung mga fiesta. Maski oo. ba tourism attraction yan, pwede naman doon sa mga kalye. Ang traffic na nga natin. Wala Sa nang main problema, road- Kuya Conrad. Naglalakad na lahat ng tao. Wala na. Motor lakad na lang ngayon. Bisikleta. Yung mga nagbibisikleta, isa pa yan eh. Ah. Bakit na doon sila sa pinaka-bising kalsada, leisure lang yung ginagawa nila? Nung bata ako, Kuya Conrad, sabi, kung yung si Ariel Ureta nung araw, kung disiplina ang kailangan. Magbisikleta. Para, mabigat. Sa ikauunlad Sa ikuunlad ng bayan. Bisikleta ang kailangan. Tama, yun ang... Hindi disiplina ang kailangan. Ayan. Bakit kayo magbibisikleta? Halimbawa, Shaw Boulevard. Ganda pa ng mga suot eh. Yung mga talaga social. Outfit, Ditira. Dan kayo sa- Istorbo kayo dito. Naghahanap buhay lahat ng taon dumadaan dyan. Doon kayo sa kalye sa mga walang... Sa kanina, meron. Di ba? Meron. Gusto nyo lang magpa-social, Hindi, yung iba, pumapasok siguro. Okay sa akin yun. Oo, yung napasok sa opisina. Alam mo naman eh. Meron. Yung mga pumapasok, talagang... Nag-iiwan na ng damit siguro dun sa sa opisina Alam mo nila. yung pumapasok at saka yung nag-ano lang. Yes, leisure lang. Leisure. Leisure lang. Sabi po ng ang tourism daw po bumagsak. Pero ang Boracay tumaas. Aha. Overall, ang ating tourism numbers bagsak. Ang Boracay lamang ang buong tanging exception. Tingin ko local tourism yan. Local. Local. Basically, local. Malakas siguro yung malakas, local. malakas Gusto pa rin yung Boracay eh. Although crowded na talaga. Lalo ngayon, summer. Tapos ang Cebu, pare. Malakas din. Ang nakikita nila, slump. Kasi malakas ang tourism Ng Cebu, sa ng Cebu. income ng Cebu. Pero nakikita nila, magkakaroon ng slump. So anong ginagawa nila? Maglalabas po sila ng panibago mga promo. O, kita mo, meron na, may promo na. Sa Cebu. Yung DOT, wala. Hindi ba? Walang ibang lunas yan kundi Sino bang promo. bagong DOT secretary OIC, natin? IC pa lang, ngayon. Ano daw eh. Hindi ko, Wala ko. pa. Dating user. Pero may nakita akong mga commercial sa May TIESA. flash report daw tayo. Gilbert Perdes. Gilbert, come in. DWIZ Flash Report. Yes, maraming salamat. Itinalaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Matay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism na sinasabing may dalang malawak na karanasan sa larangan po yan ng kalakalan, pamumunan at ugnayang pang-ekonomiya sa ibang bansa. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi itong si Matay bilang Commercial Counselor ng Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo po yan, kung saan pinangunahan niya yung pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga industriya sa Japan. Ayon sa Malacanang, layunin ng pamahalaan na higit pang palakasin ng turismo bilang mahalagang tagapagsigla po yan ng trabaho, negosyo at pag-unlad ng mga rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may total loss. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Welcome world to this big beautiful country. Meron na! Meron na! May sagot na pala. May bagong DOT na. Sino yun? Anong background niya? Commercial counselor. Counselor? Counselor. Problem solver ba? Well, Japan eh. He was assigned Japan, to Japan. For some So, time. Nasa field talaga. Nasa field. May Foreign experience. service. Okay, let's hope. Let's Let's hope may mangyari. Ngayon, Ang Cebu mga hotels, resorts, lahat ng dyan sa Central Visayas daw, talagang aggressively mag-promote sila. Number one na move, 50% discount sa lahat ng hotels and resorts. Ganda At yan. least 22. maganda yan. Maganda. Okay, kung pong kayo, mga kababayan, mga OFW, mga kababayan abroad, mamamasyal kayo rito, Cebu. uuwi kayo, consider this, 50%. 50% discount, laki niyan. At maraming masarap na pagkain sa Cebu. Yun ang masarap no? Pagkain ang pinupunta ko dyan. Lechon, no?
Ha? Ano pa? Well, golf at saka Ayun. at saka Hindi, may pagkain. masasarap. May palo. pagkain yan. Puso, at saka lechon, no? Yung mga nag-staycation, workcation. Ibig sabihin ng workcation po yun, business with pleasure. Tsaka may mga islands din sa Cebu, Marami, na Bantayan, Malapascua, Islands, Bantayan. Malapascua, ganun. Maraming pupuntahan din, eh. Yan po. At kanilang magma-marketing daw sila sa mga yung mga markets natin. China, South Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia. Tapos domestic tourism. Yan sana. Anyway, Kuya Conrad, kaya ako nawala last week. Nagdabaw kami ni Mrs. Kasi binisita namin yung best friend ni Mrs. doon. Nagsamal, ikot, yung Philippine Maganda Eagles. na samal ngayon, ha? Samal? Oo, Samal. May bridge nang Meron ginagawa ng pala bridge, doon, no? Sa Samal Island. Tapos may isang resort na maganda ron, Hindi 5-star. ko alam kung gaano kalakas ang economic returns niyang bridge na yan. Hindi Well, ang ano kasi, hindi proven eh. ang workout nila dyan, yung tungkol doon sa pag-develop ng Samal, Samal Island Island, as tourism. Kaya kailangan ng bridge. Kailangan nila yung bridge. Kasi lalong pumapangit yung aesthetics, ano? Aesthetics din. Ganun ba kalaki yung Samal na you need to spend that much money? Actually, may proposal din sa ano eh. Mas maganda nga sa yung Boracay, ferry. ganyan din eh. Boracay, yung di ba? Boracay. Wala na yun, binasura na yun. Out na. Okay. Meron palang Department of Tourism Central Visayas. Meron. Ayun. Active ba yun? Hindi mga private yung tumitira dito eh. Actually, ang ASEAN, dyan, ang sentro ng Gagawin ASEAN nga eh. Summit, ngayon. Pero parang bare minimum na lang siguro. Oo. Kasi austerity tayong lahat ngayon, malaking pondo kasi ang inilaan din dyan sa ASEAN Summit. Okay. Ngayon, ano nangyari doon sa Blue Ribbon? Hindi na raw pumunta si... Wala daw affidavit eh. Sabi according to the Senator news reports. Lacson. Ano yung- Hinihintay niya yung affidavit. Kailangan ba may affidavit? Siyempre, ba? pare. Hindi naman pwedeng Gutesa, magpapaano ka. Bakit si Gutesa pwede? May affidavit siya. Meron, Kaya lang, Hindi binasa. sinabi sa kanya ni Senator Marcoleta, basahin mo kasi. Hindi mo binabasa eh. Sabi niya, ang gulo eh. Hindi kasi ako nagsulat nito eh. Sabi. Tsaka baka expired yung nagnotaryo. yung Ano raw ba pasasabog ni dating Governor Chavit? Marami daw siyang alam tungkol sa nangyaring mga flood control. Bakit kailangan sa Blue Ribbon sabihin yun? Doon siya nag-advise eh. Nagpa-advise. Ba't hindi niya ibigay kay Ombudsman? Doon muna daw. Kailangan ng publicity muna. Kailangan niyang Ang hirap i-depend, ano? Kaya ipaalam sa Hindi ko alam eh. Bakit sa Blue Ribbon ang target niya eh? Andyan naman sigurado may mangyayari kung kay Boying niya bigay yan. in aid of Dahil palaban niya si Boying in ngayon. aid of legislation ba yan? In aid of legislation. In aid of In legislation. aid of Lacson. Di ba si Lacson yung nakaaway niya noong panahon ni Erap? Yes. Lacson kaya nagkagulo eh. Yung sa wedding. Scandal. So ano lang yon. So wala pa rin mangyayari dito. Wala pa. Nag-uusap pa tungkol sa... Yung tobacco excise tax dati, yung Hindi, wetting gate ba yun? Hindi sa wedding. Si Atong Ang gusto i-take over yung wedding. Yes. Okay. Legalize wedding. May chismis no, na gustong patahimikin. Yung dito, sa UN Avenue. Nagtawag lang si Chavit ng mga Yes. media. Oo. Nagtawag lang ng media kaya siya Tsaka naka siya, bulletproof, armored. Armored, kaya. Pero doon ba nagsimula yung kaya yung wedding? Doon nagsimula. Doon nagsimula. Okay, Erap. Doon nagsimula yun. Parang ibinigay yata sa sa iba. Yung Parang Jonat, merong nag-issue ng writ of kalikasan ng Supreme Court. Laban daw dyan sa mga querying sa Angat River, Bustos. Forest Reserve pala yan. protected area.
protected area. Bakit may querying? Saan nakakuha ng permit to? Permit. Probinsya yan nagbibigay. Aha. The province. So, Bulacan. Bulacan. Kaya pala pinepegol ni ano to, Di naman pinegol. ni John Vic eh. By words. Pinagsabihan lang. Di balitang-balita, pinegol eh. Lumuhod pa daw eh. Barako si sekretary. Sabi niya, gusto niyo na away, puntahan niyo lang ako. Halika kayo. Kailangan natin talaga barako. Ang construction company, Hallray Construction. Okay? Ka-query, kung construction di ginagamit for private, di ba? Ginagamit yan. Anong kinukwari dyan? Yung mga Bato. dinudurog na. Pag nakasakay ka sa aeroplano, makikita mo yung quarry dito yung approach dito sa 06. Rizal, at Rizal. saka marami yan. Ang sabi po ng complaint, dahil daw sa quarry na yan, nasisira yung mga crops Sigurado. na Kasi, Landslide, protected reserve yan eh. yes, protected area. Kung ginawa yan sa Angat, ba't hindi sa dito sa... Masungi. Yung sinabi ko sa'yo, may Yes, kaibigan ako na Rizal, bumotor sila. Rizal, Bumotor. oo. Dati, nakakadaan sila dyan. Sinarahan? Grupo sila eh. Sinarahan na ano? Meron ng gate at may mga heavily armed. Along yung papuntang Grabe, Tanay. hindi raw sila makaraan. Ano daw ang rason? Bakit hindi makapasok? Wala private na raw. property na. Tinira na nila. May ongoing na construction. Bakit gano'n? Pwede ba yun? Hindi, kaya ngayon kay Acting Secretary Mitch Cuna. Oo. Kailangan tignan niya ng mabuti yan. Oo. Maraming ganyan Maraming, it's not only in these areas. Sa Mindanao, sa Visayas, marami rin. Di ba nga yung chocolate Natitake hill sa over. Bohol? Natitake Oo, over. Ginawa Meron resort, ganun. di ba? Oo. Natitake over ng wala sa lugar. Public lands yan, maraming hindi na... Di ba may mga forest ranger din tayo Di ba? Dapat Kulang na kulang yan. Kulang. Kulang na kulang. Kaya may illegal logging pa rin hanggang ngayon eh. At walang nahuhuli. Yun ang malupit doon. Hindi, tsaka sino yung naglalaging? Baka yung, Yung mga politiko rin. Hindi, baka yung magbabantay ang naglalaging. Pagkay sa lakay pala. 9:31 ng umaga. DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Kung pwedeng itap ulit yung tao na yan para Pwede. gumawa ng jingle. Oo. Napakasarap ng mga... Mga ganyan May promo na ba? Dadating na. Nandito na Meron ng secretary. bago, may bago. May na. acting secretary na. Cebu meron na eh. Bakit ang buong Pilipinas kaya wala? Susunod na yan. Ayan. Malapit na. Ayan. Naku, meron daw pong... may announcement ang MMDA pare Baka, baka na-miss nyo to. Na ano ako dyan? Nag-inspection daw ng mga pumping stations, 7. Ayun. Dito sa Metro Manila. Importante yan. Malapit na tagulan. Pumping stations. So. Inspection lang naman. Yes, inspection lang muna. Hindi naman natin alam, kung hindi naman nila sinabi kung may gagawin sila. Basta, nag-inspection. Nag-ooperate ba? Yun ang tanong. Nag-ooperate ba? Hindi, yung kaya nila inspeksyonin. Hindi, kakahapon 7 raw 7. Kuya Conrad, meron kasing isang pumping station doon sa Las Piñas na ang nangyari, ginawa ng DPWH ito pero hindi na-operate. So, ang SOP pala ang ginagawa niya sa flood control, tine-turn over pala sa MMDA yan dapat. Pero ang nangyari doon sa Alido Bridge Pumping Station sa Las Piñas, kasama ko yung district engineer ng DPWH ninakaw yung mga parts. Ayun. Bakit naman madaling nakawin? Kasi ito, bago lang yung district engineer Hindi ngayon. na-design na... Nagre-request siya, pinag-aralan niya ngayon. Bata ito si Ninakaw? D.E. Ryan. No? So, Ang sabi lupit niya, naman nun. ito makakatulong ko talaga para, sige, sabi ko, kayo ang ano niyan, kayo ang in charge dyan. So, kailangan gastusan uli. Yun muna, siguro. Another budget na naman yun, di ba? Pero sayang sayang. Mabuti nga nag-i-inspect kasi there are 27 supposed to be pumping stations. All over Metro All Manila. over Metro Manila. Nakapito na. Di okay. Okay ba yan? Up 20 to go. Up to
Up to August. at least. Pakonti-konti lang ang press release. The inspection is part of the agency's effort to ensure. Yan. To ensure. Sabi po ni MMDA Chair Maartes. Ano ba to? Maartes. Artes lang. Hindi Maartes, ano? Dati na yun. Artes. De, pero masipag umikot yan. To ensure. Masipag umikot. Nawawalan debris. Bakit kaya pumping station ang inuna nyo? Hindi muna yung mga estero. Dredging. Dredging. Tuloy-tuloy naman yung kontraba. May gumaandar yung pumping station. Hindi naman dumadalo yung tubig sa mga estero. Kasi sa estero. First things first dapat eh. Talking about yung esteros, yung mga creek. Baka wala na yung mga... Kahapon, pinuntahan ko yung Tungtong Creek. Saan sa Las Piñas? Las Piñas, Parañaque ito. Kaya napatawag din ako kay Mayor Olivares para magtulungan kami. Kasi sabi ko, sayang naman yung pondo doon sa mga drainage. Tapos yung outfall mo, may bahay. May bahay sa gitna ng creek. Ayan, yan. Maganda naman ang sagot ni Mayor Ano, Olivares. Konkreto? What? Hindi, may poste. Konkreto. Nasa gitna ng creek. So, actually, may order na rin si Presidente, pati ang DPWH. So, nag-census na rin ng Parañaque at Las Piñas. Eventually, i-relocate na yan. Kasi danger zone eh. Ba kailan? Dapat immediately. Immediately. Pag danger zone, immediately. Hindi yung... Maraming ganyan. Nawala na yung mga estero o creek. Nalagyan na ng mga bahay. Yan ang priority sa amin sa Las Piñas ni Mayor. Bakit pumping ang yan. priority nito? Hindi yung mga ganyan. Yung dredging at saka ano talaga. Dredging Si at Mayor, saka yan ang dredging. priority sa amin. Napatunayan na po yan nung dinredge ang Pasig River ng San Miguel, 2 billion lang ang ginastos. Kaya yun, kaya. Ang laking bagay. Narinig nyo na ba nag-overflow Marikina River? Sa Since ngayon, then, wala since na. then, wala. Kasi lumakas yung capacity ng carrying Yung capacity carrying ng Pasig capacity River. Nag-volunteer din ng San Miguel sa Las Piñas, yung Las Piñas River, Ayan. Zapote River, pati Parañaque Ito River. si Chubibo. Oo. Di ba, sinabi niya, magpapakawala daw ng ilang libong machinery, maglilinis, magde-dredging. Asa na yun? Nangyayari ba? Wala. Plano lang yun. Pag plano, sa 10 plano, alam mo na yan. Alam mo na. Sa 10 plano, 11 hindi nangyayari. Let it fly. Negative. Let it fly. Let it fly. Negative pa. Marabit na kasi inaano yan by phases. May parating na yata ang bagyo nga. Paparating na. Anong by phases? By phases Ano ibig yan. sabihin ng by phases? Ano muna? Ito muna ang mga pumping Pumping. stations. 7 muna. 7. Ba't hindi lahat yung 27 na? Later, we will work it out. Pero, Kuya Conrad, Nag-inspection na kayo. Lahat na lang. Kung John at Di ba? Kuya Conrad, mukhang may isang na-discuss din doon sa mga hearings tsaka sa Congress. Ang nagigisang problema ngayon, yung release ng mga funds sa DBM. Kaya kailangan siguro ma-expedite yung mga releases ng funds. Kasi Para sa mga ganyan lahat, preparation. infrastructure, lahat. Siguro nagiging maingat lang din sila sa pagre-release ng pondo. Baka may ganong issues din. Huwag kayo masyadong Pero delay na tayo. Delay na na tayo. eh. April! Yung construction Alam period. nyo, yung nakakatakot dito yung El Nino eh. Oh. Pag sinabi mong El Nino, tagtuyot ba yan? Merong mga lugar na drought. Drought. May mga lugar, Lugar, matindi ang ulan. Kasi La Nina naman yun, pag-ulan, di ba? Well, ito, generally El Nino. El Ibig Nino. sabihin, drought Mas generally. maano yung Pero meron pa rin ulan. May ulan. Mga, Yung northeastern Mindanao. At saka pag ang ulan, hindi ulan, bagyo. Bagyo ang dating. Bagyo. Yun ang preparasyon. Extremes, extreme weather conditions. Yes. extremes. Oh. Ngayon, yung meron dong super typhoon na nakikita. Ayun itong nga, may parating ata ngayon eh. Northeastern Mindanao. Ang laki. Ang laki nung photos, ha? Na, Kailan bang tama, Kuya Conrad? Kailan tama hindi yan? pa nila masiguro. Pacific Ocean ba yan? Galing sa Pacific. Pacific Ocean. Mababa daw ang chance na mag-landfall. Pero alam mo naman, ang predictability ng climate sa buong mundo, meron na raw pong
Sabi nila, but we're not ruling the possibility. Although mababa ang chance, pero hindi mo pwede i-rule out yan. Diyan dito papasok yung National Disaster, ano to pare? Anong pangalan nun? Napakahaba ng pangalan. NDRRMC. Ayun. NDRRMC. Hindi mo pwede paiksin yung pangalan yan. Pati sa local, ganun din yan. National DRRMO. Oo. Disaster Ito sa national, Risk Reduction. and Management Council. Yan. 6 lang naman pala. Nakalagay doon yung kanilang community to build resilient community. Oh, by the way, Hindi po statistics puro statistics. Malaking budget Hindi, na. aayusin na yan. Kasi there is Ayusin a na? presidential advisor Okay. on resilient and sustainable communities. Meron na sino? Oh, Cristina Prasco. Ay, walang mangyayari. Siya ba or Siya. si Secretary Lusaga? Hindi, Secretary Roy Saga. Iba naman, oh. Yung disaster Special risk, etc. envoy. Special envoy. Pero Nako. yung sinasabi ni ni Mark, tungkol doon sa release ng budget, totoo yan. Kasi kailan pa kayo magre-release? Lalo na sa infrastructure. Abril na. Matatapos Tsaka na. tagulan na. Tagulan Hindi na. tina-timing nila na Tagulan. onset ng tagulan, sabay release Yan, na yan. Very good. Very good. Ayos na ayos yun. Sa construction, Ano yung ready, ano yung sinasabi niyo yung contractor? Redicon, Redicon, sino yun? si Jesse Ignacio. Dito sa, para sa EDSA yan. Sa EDSA. Buong EDSA kanya? Buong EDSA. Wow, swerte naman yan. By package. Pero mura naman daw Ayun ang baka mura. O Mura kaya naman daw siyang eh. nakakakuha. O baka mura. Hindi, Alam mo, walang hindi mura pwede sa... mura. Walang tongpats. Walang Wala. tongpats. baka magmurahan pa yung mga yan. Walang tongpats. So. Ang tanong nga sa kanya, magkano per kilometer? Yun lang naman. At ano yung standard mo? Ibig mo sabihin, walang paraan later on na mangyayari No, that is to be para kumita. That has to be audited. There is to be workout. Kasi, he is also a contractor, private contractor. Malaki to. Si Jess. Redicon nga, Malaki. Pati airport siya nag-overlay airport niya, siya no? nag-overlay Overlay, natin. airport. Hindi pwedeng yung cost niya sa Yes, sa public works. Iba dun sa, iba yung cost niya sa government, airport. Hindi pwede yun. Kasi sisingilin siya ng airport. Ano yan? Binigay mo sa Nang mababa? Nabababa, tapos kami ganito mo. Hindi pwede. Pero Ano yan, niloloko mo kami? siguro ngayon nag-a-adjust na din ng Hindi, may bawi yun. procurement, May bawi sa DPWH yun. Ay, sabihin nila. Kumbaga, pakitang tao, tamo Mura. mura, may reforms na, may changes. Yeah. Marami pong paraan yan para medyo Subcon. tumaba-taba ng konti yung, kontrata. kontrata. Hindi po pwedeng payat yan Hindi pwede, Kailangan hindi mataba-taba. Simple lang naman titingnan mo lang kung sino nakapirma doon sa kontrata. Kung subcon lang naman sila, 'di ba? Di ba? Yun. Usually ganun ang ginagawa kung Jonathan, 'di ba? Yung iba, subcon lang. Pero ang nasa kontrata, yung the chosen one, Ang problema nga pati schools. Yan. School building, School April. buildings, April na. You have until May. Gaano katagal ba mag-construct ng school building? Kung nagsimula yan noong Enero, pagdating ng Hunyo, meron ka ng mga maaasahang bagong classrooms. Ang laki po, 30 billion ba? Magkano? 30, 40 billion? Ang classrooms. Ang budget naka-budget. for Malaki classrooms. yan, malaki. DepEd, iba pa yun sa DepEd. DepEd yata. Iba DepEd pa yun sa yan. DP. Si Angara ngayon, ang mga kanyang pinagkakaabalahan, ngayon, kinuha daw niya yung head nung EDCOM 2 para makasama sa mga ganyan. EDCOM 2. Actual action ang kailangan dyan Hindi pwede yung mga ganyan. Policy na naman. Policy. Hindi. Ang policy, magkakaroon daw online class. Ngayon, ang bago niyang announcement, flexible daw yan. Ano ba yung effect nung online Flexible. class during the COVID-19 crisis? Pare bumaba. Yes, Bagsak ang ano. CLAR, Bagsak ang learning. learning. Number one kasi dyan, alam mo pag present yung teacher, nung teacher ako pare, noong nag-aaral ako, yung teacher ko, Iba yun.
Iba yung present. Si Mrs. De La Vega, stricta eh. Kala ko crush mo. Kasama na yun. Kasama na yun. Pero stricta siya. Di ka pwedeng kung ano-anong gagawin mo doon. Wala. Hindi. Kasi present. So, matututo ka Papipilitan ka talaga. Mapipilitan ka matuto. Kung online. Wala. Wala naman yung discipline. Aspect ng discipline. Wala yun. Tsaka pakain-kain ka lang. Pakain-kain ka doon. May I go out. Tulog ka pa. May I go out yun. Baka kung ano pa yung binabasa mo, comics. Hindi, tsaka papabayaan mo ganyan. Tapos nandun ka sa kabila. Ganun lang yan. Yun ang pinagkakaabalahan niya eh. Ang iniisip natin, bakit hindi ka mag-construct ng classroom? Kung ano-ano mga plano, yung private sector, ang dami na natin plano, secretary eh. Okay? Implementation na. Gawin na muna natin. Yung basic. Walang katapusan Yung ng classrooms. problema ng bayan. Ano? Grabe. Yung king of the road. Another yan. 32 billion. Farm to market. Meron na ba? Farm to Abril market. daw, meron na siyang Wala pa yatang releases yan. Sabi Wala, sa Congress wala. ngayon. Hindi, Hanggang wala ngayon. yan. Wala. Wala oo. yan. Sabi ng mga kasama ko. Ang niya oo. nung simula ng taon, by April, meron na sila database. Ano na ngayon? Abril na ngayon. Nagbabago yan. Nagbabago yung database na yan. It depends. Problema na nga tayo sa pagkain na. Ano sabi mo? Tumaas na ang presyo ng... Baboy. Yung suki ko sa bigas. sa chicken stable pa naman. Hindi matapos-tapos yung apology. Sa bigas. Pasensya na. Talagang Bakit daw pinaasan po? kami. Tumaas. At tumaas. Tumaas ang Imported yan. Local yung kanya. Local eh. Local lang. ang mga- Donorado, Doon, Mindoro. Mindoro. Kano? Yung 25 kilos, naging 1.4 na. 1,250 lang dati. Kuya Conrad, di ba? Naalala ko yan. 1.4 na. Kasi order din ako niyan. 25 kilos, 1.4. 1,400 na ngayon. Tapos ngayon, Pero masarap yan eh. Yung Dinurado, pinakamasarap na bigas. The best. Mindoro. Yung imported daw, may price cap na 50. Tuwan-tuwa yung mga importer. Why? Di ngayon sabihin nila, todo niya, price cap. Sige, hanggang 50. Dapat yan, less than 40 yan. Di ba? Kasi binagsak nila yung tarifa. Bumaba yung presyo ng bigas abroad. Bakit napakataas ng cap? Fiesta na 50 naman pesos? sila. Fiesta. Happy days are here again. Kala nyo, kinokontrol yung... hindi pabor sa kanila yan. Ngayon, kung sakaling tumaas yung kanilang cost and everything, baliwala yung price cap na yan. Add-on lang lahat sa consumers. At gagawa sila ng paraan, maiwasan yan. Palalabasin nila local rice. Parang yung sa VAT, ganun din ang sinasabi. So, useless yung mga price control eh. Wala hindi sa nakakatulong. consumers din lahat, ang pasan, Oo, lahat yun. Imbes na ibenta nilang as imported rice, ibebenta nila as local rice, therefore, wala ng price cap. Kung sakasakali magwala ang presyo ng bigas dahil sa fuel crisis, lahat yan tataas, di ba? May price cap ka sa imported. Hindi naman nila ibebenta imported. Papalitan mo lang yung sako niya, local na yan. Bakit yung balasa ng imported rice saka local rice may... Pero ang tama talaga ngayon sa middle class din halos, course. Pinakamatindi, no? Well, Hindi lang sa... ang sinasabi ng ng PIDS, etong crisis na to, yung lowest income natin na 30%. 30%. 30% of population. Of the population. Kawawang kawawa. Diyan po maglalabasan na yung mga sakit. Lahat yun. Lahat. Kasi poor nutrition, lahat. Hindi na. At saka that is going to be generational. Ang effect, Ang effect. nakakatakot, no? Kakatakot yan, pare. Tapos, What kind of generation are we producing? The next generation. ang sabi nga during our, sa Congress, sabi ng UP President dati, si Angelo Jimenez, for the next 15 years, pag hindi tayo nakarecover sa educational system natin, wala na. Mahihirapan na tayo. sayang yung natin. Yung sweet spot natin, Sweet nawawala. nawala We are na. supposed to be very competitive now, etc. and everything. Pero Iwan na no? Medyo Anong ginagawa ng mga malalaking negosyo? ito, yun na nga yung sinasabi natin,
kayong mga malalaking negosyo, malakas naman ang kita ninyo at lahat. Tumulong kayo. Muhingi in the nga basic ng things. tax exemption eh. Yun nga problema dyan eh. Oh, may nag-propose sa Senate. Oo nga, hindi mo pinahiya. Mukhang, Laki-laki na nga ng kinita niya eh. sana Sa wala, yung kapal nag-propose, walang conflict of interest. Mukhang maraming utang din yung mga kumpanya eh. Ha? Pare, nag-switch. Government agencies pa, Kung Jonathan, no? Yes! Ito, nag-switch daw yung DTI. Yung kanilang car program. Pupunta sila sa EV. As if by coincidence, nag-announce naman ng pinakamamahal ni Winer na Finance Secretary, Let go. Frederick Go, ay yun daw Mitsubishi. Mag-switch. Mag-switch na sa assembly ng electronic vehicles. Hinahanap yan sa Congress. Hindi na nakikita sa dumadating Congress. yan. Oh. Hinahanap yan, no? Sa Congress. Let Oh. go. Hinahanap. Hinahanap, oh. Hinahanap, Wanted? oh. Hindi pa nagpapakita. Hindi Sabi ni nagpapakita. Miro hanggang ngayon. Oh. Hindi nagpapakita. Sabi ni Kong Miro, hindi pa nakikita. Oh. Daig siya ni Atong Ang, nakita raw dito sa Pilipinas. At least si Atong Ang nakita na. Although hindi pa nahuli. Baka anino lang, hindi naman. Oh. Hindi, yun ang sabi ni John Vic eh. Cited daw yan locally, pero Mahuhuli na rin yan. Pero ako naniniwala, kayang hulihin ni Oo. Sek yan. Oh. Kaya niya yan. Oh. aha. Sa tapang niya. Oo, at galing. Kayang-kaya. Medyo di ba? May saywar din eh. Kasi, Siyempre. Oo, May saywar. kasama. Ang Saywar. problema oh. kasi niya, Nasa Vietnam daw ngayon, nakita na yan, di ba? Oo. Problema ni John Vic, etong si Atong Ang, maraming tip na nabibigay sa kanya. Nasa loob, mga taga-loob. Meron nga raid na alam nila nandoon, bigla wala na. Mm. Pero tapos may investigar nila, makikita nila, nga, dito tumira. Pero nawala na. Saan siya nakakuha ng tip? Sa loob. Sa loob. Siguro mahuhuli yan kung mag-isa lang siya. Kailan Si Sek. Kailan susunod yung hearing, Kong? Monday. This coming Monday. Oh. Sana, doon sa susunod na hearing, aside from talking about the present na conditions, etc., mapunta na rin tayo doon sa Long term. Long term na rin, pati yung review. Holistic review na, no? of all of the things. And especially since we are not talking about energy, yung fuel. Marami yan kasi yung power, etc. and everything. And I hope it will be considered. Kayong dalawa ni Congressman Mark Coangco, kung pwede, i-bring out uli yung Nuclear. issue ng nuclear. Nuclear. Oh. Power problema natin. yan. Malaking nuclear, problema yan. oo. Long term to, ha? Tsaka may mga na ngayon no? Bukod sa kulang, mahal. Mahal. Mahal, tama. At wag ninyong At sino ba ang nagaharing uri dyan Yes. sa sektor na yan? Yan. Hindi ba yung mga malalaki rin? At wag ninyo Special interest lahat, no? Please, wag niyong tanggapin yung issue, yung sinasabi nila. Hindi naman tayo wala Okay. may supply naman mahal lang. Wag natin tanggapin. Ayan ang pinaka... Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Sakto. Oo. Mark Santos, ako si Conrad Banal, ito Karambola, DWIZ 882, Aliw Channel 23, ito na. Ito na. Andiyan na. Casual Friday. Ah. Needed! Yung mga suot ng mga, alam mo na mga best dress. Yun, no? Needed na isip. Yan, Mga ibigin yung ganyan, no? Tawag sa amin yan, mga ibigin, no? Lahing ibigin. Lahing ibigin, no? Mga lahi po na ibigin si Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.